street gang na nakabase sa Los Angeles na sangkot sa iba't ibang ilegal na aktibidad, lalo na ang pagbebenta ng droga, pagnanakaw, pangangikil, at pagpatay. Ang grupo, na higit sa lahat ay African American, ay tradisyonal na nauugnay sa kulay na asol. Ang Crips ay nakakuha ng pambansang atensyon para sa kanilang mapait na tunggalian sa Bloods. Pinagtatalunan ang pinagmulan ng gang. Ayon sa ilang ulat, itinatag nina Stanley Tookie Williams at Raymond Washington, parehong high school sa Los Angeles, ang Crips noong 1971 para sa proteksyon mula sa karahasan ng gang. Sinasabi ng iba na ang Washington, na inspirasyon ng Black Panthers, ay bumuo ng isang grupong pampolitika noong 1969 na naging isang gang sa kalye. Noong una, tinawag itong Crips, isang posibleng pagtukoy sa kung gaano kabataan ang mga miyembro nito o batay sa slang na kahulugan ng crib, tahanan. Gayunpaman, hindi nagtagal, nakilala ang gang bilang Crips. Maraming mga paliwanag ang iniaalok para sa binagong pangalan. Sinasabi ng ilan na ito ay isang maling pagbigkas ng Crips, habang ang iba ay nagmumungkahi na ito ay isang pagsasama-sama ng Crips at Rip, pahinga sa kapayapaan, na kumakatawan sa paglahok ng mga miyembro mula sa pagsilang hanggang sa kamatayan. Ang pangatlong paliwanag ay ang Crips ay maikli para sa baldado, isang sanggunian sa katotohanan na ang ilan sa mga naunang miyembro ay gumamit ng mga tungkod o napailay nila ang kanilang mga kaaway. Anuman ang simula nito, noong unang bahagi ng 1970s ang Crips ay nagkaroon ng reputasyon para sa karahasan, at ang mga miyembro nito ay nasangkot sa pangangikil at pagnanakaw. Ang iba pang mga gang, lalo na ang Bloods, ay itinatag bilang tugon sa lumalagong kapangyarihan ng Crips. Sa kabila ng gayong mga pagsisikap, ang Crips ay patuloy na lumawak sa loob ng dekada na iyon habang mas maraming gang sa lungsod ang naging kaanib sa kanila, na bumubuo ng isang maluwag na kompederasyon. Marami sa mga gang na ito, gayunpaman, ay nanatiling independyenta, at mabangis na teritoryo, na ang labanan sa pagitan nila ay napakakaraniwan. Nang mapatay ang Washington noong 1979, naniniwala ang ilan na isang Crips gang ang may pananagutan. Noong taong iyon ay nakita rin si Williams na inaresto para sa ilang mga pagpatay, naging anti-gang crusader siya bago pinatay noong 2005. Noong 1980s ang Crips ay naging mas nakatuon sa droga, lalo na ang crack cocaine, at ang gang ay nakipag-alyansa sa mga Mexican cartel. Ang paglahok nito sa narcotics ay nakatulong sa gang na lumawak lampas sa Los Angeles. Sa unang bahagi ng ika-21 siglo, ito ay tumatakbo sa mga 40 estado at may pataas na 20,000 miyembro. Gayunpaman, ang Los Angeles ay nanatiling kuta nito. Bagamat ang cocaine at marijuana ang nagbigay ng karamihan sa kita nito, ang Crips ay nasangkot din sa pagnanakaw ng sasakyan, pagnanakaw, at pag-carjacking. Kilala ang Crips sa kanilang pakikipagtunggali sa Bloods, kahit na 3 beses na mas marami ang namatay dahil sa away. Sa pagsisikap na makilala ang pagitan ng mga miyembro ng gang, nagsimulang magsuot ng asol na damit o iba pang mga bagay ang Crips, habang ang mga dugo ay naging nauugnay sa pula. Bilang karagdagan, ang mga miyembro ng Crips ay madalas na nagsusuot ng sapatos na British Knights. Ang kanilang tunggalian ay nakapasok sa kultura ng pop, nagbibigay inspirasyon sa mga kanta at pelikula.